Si Arnel ay lumaki sa Quezon City, pangangay sa 3 magkakapatid. Ang kanyang ama ay jeepney driver at ang ina naman ay isang public school teacher. Bata pa lang siya, madalas siyang turuan ng kanyang ina ng disiplina at kahalagahan ng edukasyon. Habang ang ama ay nagtuturo sa kanya ng tiyaga at pakikisama sa mga pasahero, ang ina namang ay nagbibigay ng inspirasyon na mag-aral ng mabuti. Noong high school, mahilig na siyang mag-eksperimento ng mga lumang cellphone at computer parts na nakukuha niya sa junk shop. Doon niya nadiskubre ang hilig sa teknolohiya. Madalas din siyang lapitan ng mga kaklase para magpaayos ng computer na may virus o printer na ayaw gumana. Sa kabila ng kakulangan sa pera, pinilit niyang mag-aral ng information technology sa isang state university. Habang nag-aaral, nagtatrabaho siya bilang student assistant sa computer lab. Doon siya natuto ng pasensya at disiplina. Nag-aayos ng mga PC, nag-i-install ng software at nagtuturo ng basic computer skills sa mga freshmen. Pagkatapos ng kolehiyo, nakapasok siya sa isang BPO company sa Ortigas bilang technical support. Mahirap sa umpisa, graveyard shift, maraming reklamo ng customers, pero natutunan niyang makipag-usap ng mahinahon at maghanap ng solusyon. Dahil sa sipag at tiyaga, napansin siya ng kanyang manager at inassign bilang junior IT specialist. Unti-unti siyang umangat hanggang sa naging project manager para sa mga global accounts. Isang araw, tinawagan siya ng HR. Arnel, may expansion tayo sa Bangalore. Isa ka sa napili para mag-manage ng project doon. Nagdalawang isip siya. India? Malayo? Iba ang kultura. Paano ako makakapag-adjust? Ngunit kasabay ng kaba ay ang pananabik. Matagal na niyang pangarap na makaranas ng ibang bansa at higit sa lahat, makapag-ipon para sa pamilya. Sa airport, mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina, ang guro. Anak, mag-ingat ka. Huwag mong kalimutan ang dasal. Paalala nito. Habang nasa eroplano, nakatanaw siya sa ulap. Sa isip niya, ito na ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Sa unang araw sa Bangalore. Pagdating sa Bangalore, sinalubong siya ng init at amoy ng curry mula sa mga kalapit na tindahan. Ang lungsod ay puno ng motor, riksya at mga bus na siksikan. Sa opisina, nakilala niya ang kanyang boss, isang Indian national na mahigpit pero magalang. Ang mga katrabaho ay palakaibigan. Agad siyang tinanong tungkol sa Pilipinas. Do you eat adobo every day? Biro ng isa. Napangiti si Arnel at sagot niya, hindi naman pero masarap talaga. Buhay sa bahay. Nakatira siya sa isang shared apartment kasama ang 2 Indian colleagues. Sa unang gabi, inalok siya ng biryani. Maanghang pero masarap. Spicy? Tanong ng housemate. Very spicy, sagot ni Arnel habang pawis na pawis, ngunit nakatatawa. Sa gabi nanonood sila ng cricket. Para sa kanya, kakaiba. Parang basketball sa Pilipinas, pero mas matagal ang laro. Wala pa siyang love life sa India, pero nakilala niya ang ilang Pinoy sa Philcom event sa New Delhi. Doon niya naramdaman ang init ng kapwa Pilipino sa banyagang lupa. Sa pamilya, araw-araw siyang nagve-video call gamit ang WhatsApp. Ang sahod niya ay mas mataas kaysa sa Pilipinas, kaya nakapagpadala agad siya ng pera para sa tuition ng kapatid. Mga nadiskubre niyang pagkain, chapati, samosa, masala dosa, lahat maanghang, pero mura. Sa transportasyon, mas mura ang bus, 20 rupees o 14 pesos, pero mas maginhawa ang Uber. Nakita niya ang sari at kurta bilang pang-araw-araw na kasuotan. Ang usong libangan ay Bollywood movies at cricket na unti-unti niyang nagugustuhan. Nakapasyal siya sa Lalbagh Botanical Garden at Cobbon Park, mas lunti ang tanawin kaysa sa Maynila. Sa India, halos lahat ay gumagamit ng WhatsApp. Ang 1 rupee equals halos 0.70 pesos. Ang kape sa cafe, 100 rupees, 70 pesos. Mainit at maalikabok ang Bangalore, parang Maynila pero mas tuyo. May monsoon rains na bigla-bigla. Sa traffic, mas disiplinado ang mga tao sa stoplight pero marami pa ring motor na singit ng singit. Natutunan niyang maging independent,
magluto, mag-budget at mag-adjust sa ibang kultura. Na-miss niya ang Pasko sa Pilipinas pero nakahanap siya ng bagong hobby, photography ng mga street scenes at temples. Sa unang buwan pa lang, ramdam ni Arnel ang bigat at saya ng pagiging OFW sa India. Hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi sa paglalakbay ng isang Pilipino na natututo sa bagong mundo. Pagkalipas ng ilang linggo sa Bangalore, nagsimulang lumuwag ang pakaramdam ni Arnel. Ang kaba ng unang araw ay napalitan ng pagkamausisa. Sa bawat kanto, sa bawat amoy ng pagkain at sa bawat tunog ng lungsod, para siyang bata na muling natututo. Mga pagkain. Unang nadiskubre ni Arnel ang masala dosa, isang malutong na crepe na puno ng maanghang ng patatas. Sa Pilipinas, sanay siya sa tapsilog at adobo, pero dito, halos lahat ng pagkain ay may kasamang chili at turmeric. Sa umaga, chapati at chai tea ang karaniwang almusal. Sa tanghali, biryani na may manok o gulay. Sa gabi, street food gaya ng samosa na mabibili sa halagang 20 rupees or 14 pesos. Naisip niya, sa atin, fishball at kwek-kwek ang street food. Dito, samosa at pakora. Mga pananamit at tradisyon. Sa opisina, business casual ang uso, kaya hindi siya nahirapan. Pero sa labas, namangha siya sa sari ng mga kababaihan. Makukulay, may borda, at tila may kasaysayan sa bawat tela. Ang mga lalaki naman ay madalas nakakurta o simpleng polo. Naalala niya ang Pilipinas, kung saan t-shirt at maong ang karaniwan. Dito, mas makulay at mas tradisyonal ang pananamit. Transportasyon at pag-commute. Tuwing papasok sa opisina, pinipili niya ang Uber o Ola dahil mas maginhawa. Ang pamasahe sa bus, 20 rupees or 14 pesos. Sa metro, mas mabilis pero laging puno. Ang rickshaw, mura pero walang aircon, kaya pawis na pawis siya tuwing tanghali. Naikumpara niya sa jeepney sa Pilipinas. Parehong siksikan pero mas maingay ang bus sa India dahil sa tunog ng mga busina. Mga pasyalan at tanawin. Kapag weekend, nag-e-explore siya. Ang Lalbagh Botanical Garden. Ito ay luntiang tanawin. Parang luneta pero mas malawak. Ang Taubon Park. Puno ng pamilya at kabataan. Nagpipiknik at naglalaro ng cricket. Mysore Palace. Engrande. Tila lumang kaharian na buhay pa rin. Naalala niya ang Intramuros at Vigan pero mas engrande at mas detalyado ang arkitektura sa India. Ang libangan at lifestyle. Sa mall. Bukas mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Nanonood siya ng Bollywood movies. Nakakatawa at puno ng sayaw. Ibang-iba sa mga pelikula sa Pilipinas. Sa bahay, natuto siyang maglaro ng carom board kasama ang mga housemates. Isang larong parang billiards pero gamit ang maliliit na peraso. Napansin niya na halos lahat ng mga tao ay gumagamit ng WhatsApp. Sa Pilipinas, Messenger at SMS ang uso. Dito, kahit ang boss niya ay nagme-message sa WhatsApp para sa meeting schedules. Mga pera at gastusin. Ang kape sa cafe, 100 rupees or 70 pesos. Para sa pangkaraniwang meal, 150 rupees or 105 pesos. Ang renta sa apartment, 15,000 rupees or 10,500 pesos. Naisip niya, mas mura ang pamasahe dito kaysa sa jeep sa atin. Pero mas mahal ang kape. Weather at kaligtasan. Mainit at maalikabok ang Bangalore. Parang Manila pero mas tuyo. Bigla-bigla ang ulan tuwing monsoon kaya lagi siyang may payong. Sa gabi, iwas siya sa madidilim na kalsada. May mga lugar na ligtas pero may mga sulok na dapat iwasan. Natutunan niyang maging bukas sa ibang kultura. Nakita niya ang mga Hindu ritual sa templo, ang mga Muslim prayers sa mosque, at ang mga Buddhist chants. Sa isip niya, ang Pilipinas ay Kristiyano ang sentro. Pero dito, iba't ibang pananampalataya ang magkasamang nabubuhay. Sa bawat araw, mas lumalawak ang mundo ni Arnel. Ang dating simpleng IT specialist mula Quezon City ay ngayon ay isang manlalakbay ng kultura na natututo sa pagkain, pananamit, transportasyon at kaugalian ng India. Sa ikalawang buwan ni Arnel sa Bangalore, nagsimulang maging mas malinaw ang mga muka sa taligid niya. Hindi na sila basta estranghero. Isa-isa silang nagiging bahagi ng kanyang kwento. Ang kanyang boss na si Mr. Raghab, isang matangkad na lalaki na laging nakakurta sa opisina, ay kilala sa pagiging mahigpit sa deadlines. Ngunit sa likod ng seryosong mukha, may lambing din. "Arnel,
You are from the Philippines, yes? I heard your people are very good in IT. Sabi nito minsang nag-meeting sila. Napangiti si Arnel. Hindi lang pala ako basta empleyado dito. May tiwala rin sila sa kakayahan ng mga Pilipino. Mga katrabaho. Sa opisina, nakilala niya sina Priya at Anand. Si Priya, isang software developer, mahilig magkwento tungkol sa Bollywood stars. Si Anand naman, palatawa. Laging nag-aalok ng samosa tuwing break. Naging magaan ang pakikitungo nila kay Arnel. Madalas silang magtanong tungkol sa Pilipinas. Kung paano ang jeepney, kung ano ang lasa ng halo-halo, at kung bakit mahilig ang mga Pinoy sa karaoke. Ang kanyang mga kaibigan sa bahay. Sa apartment, mas nakilala niya ang mga housemates. Tuwing gabi, naglalaro sila ng carom board at nagkakantahan ng mga Indian pop songs. Minsan, tinanong siya ng isa, "Do Filipinos also dance like in Bollywood movies?" Napatawa si Arnel. "Hindi naman, pero mahilig kami sa videoke." Sa isang Philcom event sa New Delhi, nakilala niya si Marites, isang Filipina nurse. "Ang hiyap ng night shift dito, pero masaya kasi marami akong natututunan," kwento ni Marites. Naging kaibigan niya ito. At minsan ay nagkakape sila habang nagkukwentuhan tungkol sa buhay OFW. Kapag naglalakad siya sa Bangalore, madalas siyang salubungin ng mga tindero ng prutas. "Banana, mango, fresh mango!" sigaw ng isa. Sa Pilipinas, sanay siya sa palengke na puno ng tawaran. Dito, diretso ang presyo, pero mura pa rin kumpara sa Maynila. Sa opisina, mas formal ang pakikitungo ng mga Indian kaysa sa mga Pinoy na madalas magbiruan. Sa labas, mas madalas ang simpleng namaste kaysa sa hi o hello. Sa mall, mas mahaba ang pila, pero mas organisado. Sa simbahan, nakita niya ang iba't ibang pananampalataya na magkasamang nabubuhay. Isang bagay na bihira sa Pilipinas. Unti-unting nagiging tahanan ng India para kay Arnel. Ang mga tao sa paligid niya, boss, katrabaho, kaibigan, at estranghero, ay nagiging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa bawat pakikipag-usap, sa bawat ngiti, natututo siyang mas kilalanin hindi lang ang India, kundi pati ang sarili niya. Pagkatapos ng ilang buwan sa Bangalore, nagsimulang maghanap si Arnel ng mga lugar na pwede niyang puntahan tuwing weekend. Hindi na sapat ang bahay at opisina, gusto niyang makita ang tunay na mukha ng India. Mga pasyalan, Lalbagh Botanical Garden, isang malawak na hardin na puno ng lunti ang halaman at bulaklak. Naalala niya ang Luneta pero mas tahimik at mas malinis dito. Dito siya madalas maglakad-lakad, nagdadala ng kamera para kuhanan ang mga tanawin. Cabon Park, paborito ng mga pamilya at kabataan. Nakikita niya ang mga bata na naglalaro ng cricket habang ang mga magulang ay nagpipiknik. Sa isip niya, parang Rizal Park sa atin pero mas malawak at mas organisado ang Pilipinas. Mysore Palace, isang egranding palaso na tila lumang kaharian. Namangha siya sa arkitektura, mas detalyado kaysa sa mga lumang simbahan sa Pilipinas. Tuwing Sabado, pumupunta siya sa mall. Bukas mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Mas mahaba ang pila sa cashier pero mas organisado. Nakabilisan ng kurta bilang souvenir at naisip niyang isuot ito minsan sa opisina. Sa bawat lakad, sinusubukan niya ang street food. Samosa, parang empanada pero mas maanghang. Pakora, gulay na pinirito, parang kwek-kwek pero gulay ang laman. Masala chai na may gatas at spices, mas matapang kaysa si kapeng barako. Naisip niya, sa atin, fishball at taho ang street food. Dito, samosa at chai. Kapag nag-e-explore, gumagamit siya ng metro. Pamasahe, 20 rupees to 30 rupees, 14 pesos to 21 pesos. Mas mabilis kaysa bus pero laging puno. Naikumpara niya sa MRT sa Pilipinas, parehong siksikan, pero mas disiplinado ang pila sa India. Nanonood rin siya ng Bollywood movies sa sinehan. Namangha siya sa mga sayaw at kanta, ibang-iba sa mga pelikula sa Pilipinas. Unang napansin ni Arnel na mas mahigpit ang India sa ilang aspeto. Sa traffic lights, halos lahat ay sumusunod.
kahit na maraming motor at riksyon na singit ng singit. May police checkpoint sa ilang kalsada, lalo na tuwing gabi. Sa opisina, mahigpit ang labor laws. Ang oras ng trabaho ay 9 a.m. hanggang 6 p.m. at may malinaw na overtime pay. Naikumpara din niya ito sa Pilipinas kung saan mas maluwag ang disiplina sa kalsada at madalas ay bahala na ang estilo ng mga driver. Sa Bangalore, ligtas sa karamihan ng lugar pero may mga sulok na dapat iwasan tuwing gabi. May mga pickpocket sa masisikip na palengke kaya lagi siyang nag-iingat. Sa apartment may security guard na nagbabantay kaya kampante siya sa gabi. Weather at kapaligiran. Mainit at tuyo ang klima pero bigla-bigla ang ulan tuwing monsoon. Mas maalikabok ang kalsada kaysa sa Maynila kaya madalas siyang nagdadala ng mask. Mas maraming puno at parke sa Bangalore. Habang tumatagal si Armil sa Bangalore, mas lumalawak ang kanyang bilog ng kakilala. Sa opisina, naging malapit siya kay Priya na mahilig magkwento tungkol sa mga Bollywood stars at mga bagong pelikula. Si Anand, palatawa at laging may baong samosa, ay naging parang kapatid na rin sa kanya. Sa Philcom gatherings, nakilala niya ang ilang kapwa Pilipino, mga nurse, guro at IT professionals na tulad niya. Bonding sa bahay. Sa apartment, tuwing gabi ay nagkakasama sila ng mga housemates. Naglalaro ng carom board habang nagkakantahan ng mga Indian pop songs. Minsan, nagluluto sila ng biryani at tinola, sabay-sabay na kumakain. Sa mga ganitong gabi, pakiramdam ni Arnel ay may pamilya siya sa banyagang lupa. Sa opisina, madalas ang kwentuhan tuwing break. Tungkol sa cricket na parang basketball sa Pilipinas. Tungkol sa mga pagkain, tinatanong siya ng mga katrabaho kung ano ang lasa ng adobo at halo-halo. Tungkol sa mga tradisyon, nakikinig siya sa mga kwento ng mga Indian festivals tulad ng Diwali at Holi, na puno ng ilaw at kulay. Sa Philcom gatherings, mas malalim ang usapan. Paano mag-ipon at magpadala ng pera sa pamilya? Mga plano kung sakaling bumalik sa Pilipinas. Mga kwento ng homesickness at kung paano nila nilalabanan ito. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Marites, napunta ang usapan sa kababalaghan. Alam mo ba Arnel, sabi ni Marites, may mga kwento dito tungkol sa mga lumang bahay na pinamumugaran ng mga espiritu. Parang mga kwento natin sa probinsya. Napaisip si Arnel. Sa atin, aswang at multo ang kwento. Dito, mga ancient spirits at mga alamat. Mas seryoso ang mga Indian sa trabaho, pero mas masaya sila kapag may festival. Mas bukas sila sa iba't ibang pananampalataya. Nakikita niya ang Hindu, Muslim at Buddhist na magkasamang nagdiriwang. Mas disiplinado sila sa pila, pero mas maingay sa lansangan dahil sa busina ng mga sasakyan. Sa bawat kwento at tawanan, mas nakikilala ni Arnel ang India hindi lang sa tanawin, kundi sa mga tao. Ang mga kaibigan, katrabaho at kapwa OFW ay nagbigay sa kanya ng lakas at saya. Sa mga usapan tungkol sa pagkain, tradisyon at kababalaghan, natututo siyang mas pahalagahan ang pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang kultura. Diwali, Festival of Lights. Unang beses ni Arnel na naranasan ang Diwali, ang pinakamalaking festival sa India. Sa bawat kalsada, may mga ilaw at kandila na nakalagay sa bintana. Ang mga tao ay nagsusuot ng makukulay na kurta at sari. Sa gabi, sumabog ang mga paputok sa langit. Mas grande kaysa sa New Year sa Pilipinas. Habang nakatingin siya sa mga ilaw, naisip niya. Sa atin, Pasko ang pinakamahalaga. Dito, Diwali ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Huli, Festival of Colors. Sa huli, inalok siya ng mga katrabaho na sumali. Binato siya ng pulbos na kulay pink, green at yellow. Sa kalsada, lahat ay nagtatakbuhan, nagtatawanan at nagbabatuhan ng kulay. Para siyang bata ulit, nababalot ng saya at kulay. Naikumpara niya sa fiesta sa Pilipinas, parehong masaya. Pero dito, mas literal na makulay. Nakita ni Arnel ang iba't ibang relihiyon na magkasamang nabubuhay. Hindu temples na puno ng mga estatwa at insenso. Mosque, kung saan naririnig ang tawag sa dasal tuwing umaga. Buddhist monasteries, na tahimik at puno ng chants. Sa isip niya, sa Pilipinas, halos lahat ay Kristiyano. Dito,
Iba-iba ang pananampalataya, pero magkasamang namumuhay. Sa opisina, tuwing may festival, nagdadala ng pagkain ng bawat isa para sa potluck. Sa bahay, natutunan niyang maglagay ng maliit na kandila sa bintana tuwing Diwali. Sa mall, mas mahaba ang oras ng pagbubukas tuwing may festival at mas maraming tao. Napanood niya ang mga Bollywood dance performances sa isang plaza. Masigla, puno ng enerhiya at lahat ay sumasayaw. Naaalala niya ang mga sayawan sa fiesta sa Pilipinas, pero mas grande at mas choreographed dito. Sa bawat festival at tradisyon, natututo si Arnel na ang India ay hindi lang bansa ng trabaho, kundi bansa ng kulay, pananampalataya at kasayahan. Ang mga ilaw ng Diwali, ang kulay ng huli, at ang musika ng Bollywood ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw na ang buhay ay mas masaya kapag ibinabahagi sa iba. Sa unang linggo pa lang, nahirapan si Arnel sa anghang lang pagkain. Masala dosa, malutong na crepe na may patatas at spices, biryani, kanin na puno ng herbs at maanghang na karne, chapati, flatbread na laging kasama sa bawat meal. Naisip niya, sa atin, sinangag at itlog ang almusal. Dito, chapati at chai tea. Tuwing hapon, lumalabas siya para tikman ang street food. Samosa, parang empanada pero mas maanghang. Pakora, gulay na pinirito, parang kwek-kwek pero gulay ang laman. Panipuri, maliliit na crispy balls na may maasim at maanghang na sabaw. Sa Pilipinas, fishball at taho ang street food. Dito, mas kakaiba at mas adventurous ang lasa. Ang mga inumin. Masala chai, tea na may gatas at spices, mas matapang kaysa kaping barako. Lassi, yogurt drink na matamis, nakakapresko tuwing mainit. Filter coffee, mas matapang at mas mabango kaysa sa instant coffee na sanay siya sa Pilipinas. Kapag payday, pumupunta siya sa mall para kumain sa restaurant. Sa North Indian cuisine, butter chicken, naan at dal makhani. Sa South Indian cuisine, idli, dosa at sambar. Mas mura ang pagkain sa karinderya, 150 rupees o 105 pesos. Pero mas sosyal sa mall, 500 rupees o 350 pesos. Mas maanhang ang pagkain sa India, pero mas malasa. Mas mura ang street food, pero mas adventurous ang lasa. Mas mahaba ang oras ng kainan sa restaurant dahil mahilig silang magkwentuhan habang kumakain. Mas bukas ang mga tao sa pagtikim ng iba't ibang pagkain. Madalas siyang tanungin tungkol sa adobo at sinigang. Sa bawat tikim, natututo si Arnel na ang pagkain ay hindi lang sustansya, kundi kultura. Ang bawat spice, bawat chapati, at bawat tasa ng chai ay kwento ng India. Sa isip niya, ang pagkain ay tulay, mula sa Pilipinas patungo sa India. Pansin ni Arnel na halos lahat ng tao sa India ay gumagamit ng WhatsApp. Sa opisina, pati ang boss niya ay nagme-message sa WhatsApp para sa meeting schedules. Sa bahay, ang mga housemates niya ay nag-group chat, nag-aayos ng plano para sa weekend. Sa Pilipinas, mas gamit ang Messenger at SMS. Dito, halos lahat ay naka-WhatsApp, kaya natutunan niyang mas mabilis at mas praktikal ito. Sa umaga, nagluluto siya ng chapati o minsan instant noodles na dala mula sa Pilipinas. Sa gabi, nagluluto sila ng biryani o curry kasama ng mga housemates. Natutunan niyang mag-budget ng groceries, mas mura ang gulay at spices, pero mas mahal ang imported goods. Sa pag-commute, mas mabilis ang metro pero laging puno. Mas mura ang bus pero siksikan. Mas maginhawa ang Uber at Ola lalo na kapag mainit ang panahon. Tuwing weekend, pumupunta si Arnel sa mall para manood ng Bollywood movies. Namangha siya sa mga eksena na puno ng sayaw at kanta. Naikumpara niya sa mga pelikula sa Pilipinas, mas melodramatic at mas grande ang choreography sa India. Unti-unti, natutunan niyang sumabay sa mga kanta kahit hindi niya lubos na naintindihan ang lyrics. Sa bahay, nakikinig siya ng Indian pop songs kasama ang mga housemates. Minsan, nagtuturo sila ng simple na dance steps at natatawa siya sa sarili kapag hindi makasabay. Kapag may pagkakataon, naglalakbay siya sa mga kalapit na lugar kagaya ng Nandi Hills, bundok na may tanawin ng buong Bangalore, parang Tagaytay sa Pilipinas. Bannerghatta National Park, nakakita siya ng mga tigre at elepante, bagay na bihira sa Pilipinas.
Mysore. Bukod sa palasyo, nag-enjoy siya sa mga lokal na tindahan ng handicrafts. Naikumpara niya sa mga pasyalan sa Pilipinas, mas natural at mas kakaiba ang wildlife sa India. Naging hobby niya ang street photography. Kinukunan niya ang mga tindero ng prutas, mga bata na naglalaro ng cricket at mga templo na puno ng insenso. Sa Pilipinas, sanay siya sa mga larawan ng jeepney at piyesta. Dito, mas kakaiba ang kulay at detalye ng araw-araw na buhay. Natutunan niyang maglaro ng carom board, isang larong parang billiards pero mas simple. Minsan naglalaro sila ng mobile games sa cellphone, lalo na kapag break sa opisina. Sa gabi, nanonood siya ng mga documentary tungkol sa India para mas maintindihan ng kultura. Mas outdoor ang libangan ng mga Indian, parke, cricket at festivals. Sa Pilipinas, mas mall at karaoke ang libangan. Mas mura ang mga pasyalan dito pero mas adventurous. Mas bukas ang mga tao sa pakikipagkaibigan, madalas siyang inaanyayahan ng mga katrabaho sa mga family gatherings. Sa bawat libangan at pasyalan, natututo si Arnel na ang India ay hindi lang lugar ng trabaho, kundi lugar ng kasayahan at bagong karanasan. Ang Bollywood, ang mga parke at ang street photography ay nagbigay sa kanya ng mga aliw at inspirasyon, isang paraan para mas maging tahanan ang banyagang lupa. Araw-araw, hindi nakakalimot si Arnel na mag-video call sa kanyang ina, ang guro at sa kanyang mga kapatid. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, nag-uusap sila tungkol sa mga simpleng bagay, kung paano ang klase ng kapatid, kung ano ang ulam sa hapag, at kung kumusta ang jeepney boundary ng ama. Sa bawat tawag, nararamdaman niya ang layo, pero ramdam din niya ang init ng pamilya. Ang perang ipinadala niya ay nagagamit sa tuition ng kapatid at sa maliit na renovation ng bahay nila sa Quezon City. Sa India, mas lumalalim ang pagkakaibigan niya sa mga katrabaho at housemates. Si Priya, laging nag-aaya ng kape tuwing break. Si Anand, palatawa at parang kuya na rin sa kanya. Sa Philcom, nakilala niya ang mga kapwa Pinoy na naging parang extended family. Minsan, nagkakaroon sila ng Filipino night, adobo, sinigang, at karaoke gamit ang laptop. Sa mga gabing iyon, parang nasa Pilipinas ulit si Arnel. Sa isang Philcom event, nakilala niya si Marites, isang Filipina nurse. Madalas silang nagkakape at nagkukwentuhan tungkol sa buhay OFW. Hindi pa seryoso pero may lambing at pagkakaintindihan. Sa isip ni Arnel, baka ito na ang simula ng isang bagong kwento. Sa Pilipinas, mas madalas ang bonding sa mall at karaoke. Sa India, mas madalas ang bonding sa park, cricket at kape. Sa pamilya, ramdam niya ang sakripisyo. Ang layo ay mabigat, pero ang suporta ay mas matibay. Sa bawat tawag, sa bawat tawa at sa bawat kape, natututo si Arnel na ang relasyon, pamilya, kaibigan at posibleng pag-ibig ay siyang nagbibigay ng lakas sa kanya. Sa banyagang lupa, ang mga tali ng puso, ang tunay na tahanan. Hindi palaging madali ang buhay sa opisina. May mga araw na mahigpit si Mr. Raghav, lalo na kapag hindi natatapos ang project sa oras. Nahihirapan si Arnel sa accent ng ilang katrabaho, kaya minsan nagkakaroon ng miscommunication. Sa mga meeting, kailangan niyang dublihin ang effort para masigurong malinaw ang kanyang mga paliwanag. Sa isip niya, sa Pilipinas, mas magaan ang pakikitungo sa opisina. Dito, mas formal at mas seryoso. Mga suliranin sa bahay. Minsan, nagkakaroon ng problema sa tubig at kuryente sa apartment. Nahihirapan siyang mag-adjust sa pagkain, lalo na kapag sobrang maanghang. Nakaramdam siya ng homesickness tuwing Pasko dahil hindi ito malaking selebrasyon sa India. Tuwing gabi, naiisip niya ang pamilya. Ang ina niyang guro na laging nagbibigay ng payo, ang ama niyang jeepney driver na nagsasakripisyo para sa boundary, ang mga kapatid na umaasa sa kanyang padala para sa tuition. Minsan, naiiyak siya habang nagvi-video call, pero pinipilit niyang magpakita ng tapang. Nakaranas siya ng diskriminasyon minsan nang tawagin siyang foreigner sa palengke. Nahihirapan siyang mag-adjust sa klima, sobrang init at bigla-biglang ulan. Sa kalsada, minsan natatakot siya sa dami ng motol at busina. Sa Philcom, nagkwekwentuhan sila tungkol sa mga pagsubok.
paano mag-ipon kahit mataas ang gastos, paano labanan ang lungkot at pangungulila, paano mag-adjust sa bagong kultura. Sa mga usapang iyon, natututo si Arnel na hindi siya nag-iisa. Sa bawat pagsubok, natututo si Arnel na ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pera o trabaho, kundi sa lakas ng loob at tibay ng puso. Ang mga alaala sa Pilipinas, ang mga problema sa India, at ang suporta ng mga kaibigan ay nagbigay sa kanya ng aral na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpatuloy kahit mahirap. Sa unang buwan, nahirapan si Arnel sa accent at sa maamhang na pagkain. Pero unti-unti, natutunan niyang gumamit ng basic Hindi phrases tulad ng namaste, pagbati, at dhanyavad, salamat. Kumain ng curry at biryani nang hindi na nagrereklamo. Natutunan niyang magdala ng yogurt para mabawasan ang anghang. Makisama sa mga katrabaho sa pamamagitan ng pagpunta sa mga festival at family gatherings. Mga ugali sa bahay. Natutunan niyang magluto ng chapati at dal, kahit minsan ay nagluluto pa rin ng tinola para sa sarili. Naging mas maingat siya sa budget. Gumamit ng notebook para itala ang gasto sa groceries, pamasahe at kape. Naging mas disiplinado sa oras, gumigising ng 7 a.m., pumapasok ng 9 a.m., at natutulog ng 11 p.m. Sa park, naglalakad siya tuwing hapon para magpahinga at mag-isip. Sa mall, nanonood siya ng Bollywood movies at pumibili ng kurta bilang souvenir. Nakipag-usap si Arnel sa mga katrabaho. Nalaman niya na sa India, napakahalaga ng edukasyon. Maraming kabataan ang nag-aaral ng engineering, medicine at IT. Dahil ito ang pinakapopular na kurso. Ang mga magulang ay handa ng magsakripisyo para makapag-aral ang anak, kahit malayo ang paaralan. Naikumpara niya sa Pilipinas, kung saan maraming estudyante ang kumukuha ng kursong business o education, pero pareho ang tema. Ang edukasyon ay daan sa mas magandang kinabukasan. Sa opisina, napansin niya ang dedikasyon ng mga Indian professionals. Mas mahigpit ang oras, 9 a.m. hanggang 6 p.m., at may malinaw na overtime pay. Mas formal ang pakikitungo, pero mas magalang. Mas malaki ang kompetisyon, lalo na sa IT at BPO industry. Naalala niya ang Pilipinas, kung saan mas magaan ang pakikitungo sa opisina, pero mas limitado ang oportunidad. Sa mga kwentuhan, nalaman niya ang mga pangarap ng mga katrabaho. Si Priya, gustong maging software architect at makapagtrabaho sa ibang bansa. Si Anand, gustong magtayo ng sariling cafe na may libreng wifi para sa mga estudyante. Ang mga housemates niya gustong makapag-ipon para sa pamilya at makabili ng sariling bahay. Naikumpara niya sa mga kaibigan sa Pilipinas. Parehong tema, ipon, pamilya, at mas magandang kinabukasan. Mas mataas ang respeto sa mga profesional na may degree sa India. Mas malaki ang kompetisyon sa trabaho, pero mas malawak ang oportunidad. Mas bukas ang mga tao sa pangarap na makapagtrabaho abroad tulad ng mga Pilipino. Mas nakikita niya ang kahalagahan ng tiyaga at disiplina sa pag-abot ng pangarap. Sa bawat kwento ng edukasyon, trabaho at pangarap, natututo si Arnel na ang India at Pilipinas ay magkahawig. Parehong naniniwala na ang edukasyon at sipag ang susi sa tagumpay. Sa isip niya, kahit saan ka man, pareho ang pangarap ng tao. Mas magandang buhay para sa pamilya. Sa India, walang Pasko sa kalendaryo ng karamihan. Nakakapanood siya ng misa sa online stream, pero iba pa rin ang pakiramdam ng pisikal na simbahan sa Pilipinas. Naalala niya ang maliit nilang bahay sa Quezon City, ang ingay ng kapitbahay, at ang amoy ng nilulutong ulam sa kalsada. Sa India, mas tahimik ang apartment, mas malayo ang kapitbahay. Sa isip niya, ang bahay ay hindi lang lugar, kundi alaala ng pamilya. Sa Pilipinas, mas malapit ang komunidad, kapitbahay, piyesta, at barangay events. Sa India, mas malaki ang lungsod, mas mabilis ang takbo ng buhay. Sa Pilipinas, mas ramdam ang Pasko. Sa India, mas ramdam ang Diwali. Sa bawat alaala, natututo si Arnel na ang pangungulila ay bahagi ng pagiging OFW. Disiplina sa trabaho. Mas formal at mas mahigpit ang sistema sa India. Natutunan niyang maging mas malinaw sa komunikasyon, mas maingat sa deadlines,
at mas handa sa pressure. Sa Pilipinas, mas magaan ang pakikitungo, pero dito natutunan niyang ang disiplina ay susi sa respeto. Pagpapahalaga sa pamilya. Sa bawat video call, mas nararamdaman niya ang sakripisyo ng pagiging malayo. Ang perang ipinadadala ay hindi lang pera, kundi simbolo ng pagmamahal. Natutunan niyang ang pamilya ang tunay na dahilan ng kanyang pagtitiis. Sa photography, natutunan niyang makita ang ganda sa munting bagay. Sa pagkain, natutunan niyang yakapin ang kakaiba. Sa pakikipagkaibigan, natutunan niyang ang tawanan ay gamot sa lungkot. Sa bawat araw sa India, natututo si Arnel ng mga aral na hindi niya makukuha sa libro. Ang mga festival, trabaho, pamilya at sarili ay nagturo sa kanya ng bagong pananaw, na ang buhay ay mas malalim kapag natututo kang yakapin ang pagbabago. Habang tumatagal ang pananatili ni Arnel sa India, nagsimulang pumasok sa isip niya ang tanong, hanggang kailan ako dito? Sa trabaho, may posibilidad siyang mapromote bilang Senior Project Manager. Sa pamilya, patuloy ang pangangailangan ng suporta, tuition ng kapatid, gamot ng ama, at pang-araw-araw na gastusin. Sa sarili, ramdam niya ang pangungulila at pagod pero naroon din ang kasiyahan sa mga bagong karanasan. Mga plano niya sa trabaho. Kung mananatili siya sa India, mas lalaki ang kanyang sahod at mas lalawak ang kanyang karanasan. Kung babalik siya sa Pilipinas, mas malapit siya sa pamilya pero mas limitado ang oportunidad. Sa isip niya, ang trabaho ay daan sa tagumpay, pero ang pamilya ang tunay na dahilan ng lahat. Gusto niyang makapag-ipon para makabili ng sariling bahay sa Quezon City. Gusto niyang matulungan ang kapatid na makatapos ng kolehiyo. Gusto niyang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang kanyang mga magulang. Mga pangarap niya, makapaglakbay pa sa ibang bansa, tulad ng Singapore o Dubai, para mas lumawak ang karanasan. Makapagpatayo ng maliit na negosyo sa Pilipinas, isang computer shop o cafe. Makapag-ipon ng sapat para sa sariling pamilya sa hinaharap. Manatili ba siya sa India para sa mas malaking oportunidad o bumalik sa Pilipinas para sa pamilya at sariling kapayapaan? Sa isip niya, anuman na desisyon, dapat ay nakaugat sa pagmamahal at pangarap. Sa bawat plano at pangarap, natututo si Arnel na ang hinaharap ay puno ng hamon at desisyon. Ang India ay nagbigay sa kanya ng oportunidad, pero ang Pilipinas ay nananatiling tahanan. Sa isip niya, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa pera, kundi sa balanse ng trabaho, pamilya at sarili. Dumating ang balita na may alok na promotion bilang Senior Project Manager. Mas mataas ang sahod, mas malaking responsibilidad at mas mahabang kontrata. Sa isip niya, ito na ang oportunidad na matagal ko nang hinihintay. Sa video call, sinabi ng ina, "Anak, kahit saan ka man, basta masaya ka." Ang ama, tahimik lang, pero ramdam niya ang pag-aalala. Ang kapatid, masaya dahil may pang-tuition, pero tanong din, kailan ka uuwi? Ramdam niya ang bigat ng pangungulila. Sa bawat festival, sa bawat pagkain, sa bawat tawanan, may kulang ang presensya ng pamilya. Sa gabi, nag-iisa siyang nagmumuni-muni, hanggang kailan ko kakayanin ang layo. Isang gabi, nagkasakit siya ng trangkaso. Walang pamilya sa tabi, kundi mga kaibigan at housemates. Sa opisina, nagkaroon ng malaking project na halos hindi niya matapos sa oras. Sa puso, nagkaroon ng tanong, ang tagumpay ba ay sapat na kapalit ng tahanan? Sa India, may oportunidad, disiplina at bagong mundo. Sa Pilipinas, may pamilya, alaala, at kapayapaan ng puso. Dumating ang araw ng desisyon. Sa trabaho, nakahanda na ang kontrata para sa promosyon. Sa pamilya, patuloy ang pangangailangan ng suporta. Sa huli, pinili ni Arnel na tapusin ang kontrata sa India at bumalik sa Pilipinas. Sa isip niya, ang pera ay mahalaga, pero ang pamilya ang tunay na kayamanan. Ang mga aral mula sa India, disiplina, kultura at tiyaga ay dala niya pabalik sa bayan. Ang kwento ni Arnel ay kwento ng bawat OFW, isang kwento ng sakripisyo, pangungulila at pag-asa. Sa bawat bansa, sa bawat karanasan, natututo silang lumakas, magmahal at magpatuloy.